Alright. Sa pong pinagpalang hapon sa ating lahat na tayo ay muling magkasama-sama at magpalakasan sa pamamagitan ng kanyang salita. Samahan niyo po akong buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Romans chapter 1 verse 16 to 17. sabi po ng New King James Version, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jews first and also for the Greeks." 17, "For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, and as it is written, the just shall live by faith." Laging pinagpapala ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Saglit po tayong manalangin. Kapagpalang Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at sa kabay at patnubay ng banal na Espiritu, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa pagkakataong kami po'y sinamahan mo at hindi mo kami pinababayaan. At muli sa hapong ito, kami po'y patuloy na nagtitiwala na ikaw pa rin ang aming kasama at patuloy nyo kaming sasamahan sa loob ng 30 minutong aming pag-aaral ng iyong salita. Salamat ng marami, Ama, sa iyong presensya at kapangyarihan. Salamat po sa iyong gabay at patnubay. Pagpalaan niyo po ang masalitang ito na aming pagbubulayan at patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyo ang katagumpayan. At dalangin ko po na bawat manunood sa live stream, ano man po ang kanilang mga prayer request, ay katagpuin niyo po sila. Samahan niyo at ingatan at patuloy na pagalingin ang mga may problema sa kanilang kalusugan. Salamat po sa hapong ito at inaangkin na po namin Diyos ang katagumpayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pag-aralan po natin God's plan for your life. Sa isang lugar po sa Africa ay mayroon pong tinatawag na African Impala. Siya po ay kaya niyan lumundag hanggang sa mga 10 feet ang taas. As long as na nakikita niya yung kanyang babagsakan. Pero pwede mo siyang ikulong sa isang mababang bakuran o mga 3 pie ang taas ng bakod na hindi niya nakikita ang kabila. So ibig sabihin, pag hollow block ang inyong ibinakod at ikinulong mo siya, kahit na 3 feet lang yung taas niyan, hindi niya kayang lundagin. Okay? So mayroong mga pagkakataon na minsan ang buhay ng isang Kristiyano ay naihalin tulad sa mga animals na minsan ay kumbaga yung mga animals ay pwede mong utusan, pwede mong turuan, minsan madali pang sumunod. Pero samantalang ang tao ay madalas may katigasan ang ulo. Ano po? Pag hinila mo sa kaliwa, pupunta sa kanan. Yan. Pero hindi po ganyan ang plano ng Diyos sa atin. So, sa ating pong pag-aaral ngayon ay tingnan natin ang ilang mahalagang bahagi o bagay na kung paano, ano ba talaga ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Una, sabi nga, a person who is born again starts a new life similar to a newborn infant. Inalintulad sa isang sanggol na bagong panganak. Ang isang bagong born again or nakakilala sa ating Panginoon. So, here are some 7 rules that promotes good health in babies that can be adapted and applied to a Christian's spiritual growth. Pag-aralan po natin itong 7 rules na nagpo-promote sa magandang kalusugan
ng isang sanggol. So daily food, ano po yung daily food? Ano po yung pang-araw-araw na kinakain ng isang sanggol? Sabi nga, take in the pure milk of the word through study and meditation. So kailangan nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos sapagkat iyon ay itinuring na gatas. At yung mga malalambot na pagkain. Kumbaga, hindi pa pwede silang kumain ng may mga buto-buto. Kailangan na, maaari nga lang ay yung lang, hindi pwede yung lugaw. Dahil minsan yung lugaw ay meron laman. So, kaya hindi pa nila kayang i-take yung mga ganong klaseng pagkain. Kung kaya't gusto o kailangan nilang kainin ay yung o ipakain sa kanila ay yung mga malalambot na pagkain katulad ng gatas. In Hebrews chapter 5 verse 12 to 14, sabi po ng Bible sa New King James Version, "For though by this time you ought to be teachers." So ika nga, dapat tayo ay, sabi nga yung mga ganito sa panahon na ito, dapat kayo ay mga tagapagturo na. You need someone to teach you again the first principles of the oracle of God. And you have come to need milk and not solid food. Yan. So may mga Kristiyanong ganyan. Ang tatagal na sa Panginoon, pero kailangan mo pang hilutin. Kailangan mo pang yung ipakakain mo, kung maaari, ay yung gusto nila. Ano po, hindi ikaw yung maghahatid ng pagkain o hindi ikaw yung maglalatag ng kakainin nila, kundi sila yung mamimili na kung alin ang gusto nila at pwede sa kanila para sa kanilang kalusugan. Pero sabi ng Bible, dapat na inyo mga tagapagturo na kayo. Pero anong dahilan? Sabi diyan, pero kayo naghahanap pa rin ng mga tagapagturo sa inyo. Yan. Sa mga bagong o sa mga unang prinsipyo ng kasulatan ng ating Panginoon na kumbaga katulad ng gatas. Yan. In verse 13, "For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe." Yan. So, siyempre dahil baby pa nga, hindi pa nila kayang kumain ng matuwid o hindi pa sila pwedeng asahan na makakapamuhay na sila sa katuwiran ng Diyos. Dahil bata pa nga sila. Dahil sabi nga in verse 14, "But solid food belongs to those who are of full age. That is, those who by reason of use have their senses exercise to discern both good and evil." Yan. So, yung mga may sapat na gulang, kanga ay matatagal na sa Panginoon, alam na nila yun kung alin yung mabuti at masama, kung alin yung tama at yung mali. Yan. So, alam na rin nila kung ano ang magandang kainin para sa kanilang kalusugan. Pero yung mga baby pa, siyempre, ang kailangan yan ay susubuan mo pa. Yan. Bigyan mo ng gatas at hindi basta gatas, kailangan piliin mo yung gatas na ibibigay mo. Hindi pwede yung mga liberty. Yan. Kailangan yung talagang makapagbibigay lakas at maging maayos ang kanilang kalusugan. So, pangalawa ay yung fresh air. Kailangan nila ng fresh air. Malinis na hangin. Talks about prayer. Pray often or you will faint. Prayer is the oxygen of the soul. Yan. So, kailangan manalangin. Yan ang kailangan nila, manalangin para magkaroon sila ng magandang oxygen na kanilang papasok sa kanilang ilong at siyempre papasok sa kanilang katawan para maging maayos yung kanilang oxygen. And then, regular exercise. Okay. So, dapat mayroong regular exercise. Sabi nga, put into practice what you learn
in God's Word. Yan. Kaya nga lang, dito may problema. Dahil yung iba, minsan ay parang okay lang na nakinig. Pero paglabas, tanungin mo kung anong napakinggan, nakakalimutan agad. Di ba? Pero sabi nga, maganda yung sanayin natin ang ating sarili sa pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. In Mark chapter 4 verse 23 to 24, sabi ng Living Bible, if you have ears, listen. And be sure to put into practice what you hear. The more you do this, the more you will understand what I tell you. Yan. So, sabi ni Mark po yan sa aklat ng Marcos. Okay? Kung may tainga ka, makinig ka. At tiyakin mo na kangay isa sa buhay mo yung iyong napakinggan. Sapagkat, ang sabi ng Bible, the more you do this, the more you will understand what I tell you. So, pero minsan, ang ilan, mga nasa loob ng church, ay minsan may takip yung kabilang tainga. Pagdating sa solid food na ating ipinakakain, yung iba may takip ang tainga. Hindi nila mapakinggan. Or sometimes, pagpasok sa kanan, lumalabas ka agad sa kaliwa. Ayan. Pero sabi ng Timothy, sa unang Timoteo Kapitulo 4, talatang 8, sa Living Bible, bodily exercise is all right, but spiritual exercise is much more important and is a tonic for all you do. So, exercise yourself spiritually and practice being a better Christian because that will help you not only now in this life but in the next life too. Yan. So yung spiritual na exercise ay hindi lang ito naghahatid ng kalusugan at karunungan sa panahon natin ngayon, kundi ito ay magagamit pa rin naman sa buhay natin sa kinabukasan or sa darating. Yan po. Kaya dapat sanayin natin yung ating sarili na kung anong napakinggan, exercise natin yung ating sarili na isabuhay. Ano po? Kasi kung hindi mo isasabuhay, anong pakinabang? Nakapakinig ka nga, hindi mo naman isinasabuhay yung iyong pinakinggan. So, walang kalusugan. Ano po? Napapasok sa ating katawan. So, kailangan nating exercise at i-practice at isabuhay kung ano ang ating napakinggan. And then, sabi nga, suitable rest. So, kailangan natin mapinsan-minsan magpahinga. Even ang Panginoon ay nagpahinga rin eh. In Mark chapter 1 verse 35, di ba? Sabi nga doon, umakyat muna sa isang lugar at nalangin. Sa pananalangin eh, yun ay bahagi ng kanyang pagpapahinga. Kausap niya ang Panginoon. Dahil sabi rito, suitable rest. Rely on God at all time in simple faith. Yan. So, kailangan natin yan. Okay? And then next, clean surroundings. So, sa madaling salita, kung ikaw ay Kristiyano, alam mo na dapat kung paano linisin yung iyong kapaligiran. Sa madaling salita, hindi ka dapat nakikipamatok sa mga hindi Kristiyano. Iyan yung, kumbaga, iwasan mo yung mga taong alam mo kung ano ang kanilang buhay, alam mo kung anong klaseng buhay mayroon sila, o yung bang marurumi na bahagi sa iyong kapaligiran, ay dapat iwasan mo yan. Okay? Para hindi ka mahawa. So, we have to clean our surroundings. Avoid evil company and whatever will weaken you spiritually. Yan. Kasi maraming ano diyan eh, yun ngang hindi ka naman tumatambay, pero yung napapakinggan mo sa iyong dinadaanan ay parang minsan kung magmura, akala mo ganun na lang, di ba? So, iyon na ang dapat nating iwasan. And then next is loving care. Be part of a church
where you will benefit from a pastor's teaching and Christian fellowship. Mahalaga po kasi yung Christian fellowship, yung pagsasama-sama. Ano po? Iyan po ay mahalaga sa bawat isang Kristiyano na dapat ay nasa loob ka ng church every Sunday. Yung bang oras ng pagkain ay nandun ka, hindi yung hahanapin ka pa. Ano po, inaasahan kang nasa loob ka lang ng bahay, pero pagdating ng kainan, nakalatag na yung pagkain, hahanapin ka pa. Nasa na ba si ganito, si ganoon? Yan. Okay? So dapat bahagi tayo ng ating mga fellowship na nandoon ka rin, hindi lamang sila. Hindi pwede yung kayo-kayo at kami-kami. Okay? So next, sabi dyan ay periodic check-up. Yan, mayroong regularly examine your spiritual health. Yan. Kumusta na yung ating buhay? Kumusta na ang ating pananampalataya? Malakas ba o nanghihina na? So some Christians, instead na lumakas ay lalo pang nanghihina. Sabi nga nila, hindi na daw sila lumalago. At alam naman natin, wala naman tayong ginagawa sa kanila at wala naman tayong sinasabing laban sa kanila. Pero ang paglago kasi, hindi naman yan ay lahat ng napakinggan mo, iyon ang daan para ikaw lumago. Hindi po. Kasi nasa sayo yun eh. Kung paano mo tanggapin, kung paano mo isasabuhay, kung paano mo ipapractice yung salitang iyong napakinggan. Dahil kung hindi mo ipapractice, kung hindi mo, kung lulunukin mo lang at hindi mo man lang nanamnamin yung mga salitang iyong napakinggan, walang saysay, walang kwenta. Okay? Paano ka lulusog o paano magkakaroon ng vitamina ang iyong katawan kung hindi mo nanamnamin yung mga salitang iyong pinapakinggan. So sabi ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Yan. So, sabi nga, kung inaakala mo na wala sa iyo ang Panginoon, hindi mo kasama, hindi kanya binabantayan, inaalagaan, sabi nga dyan ay, you have failed the test of genuine faith. Kasi kung pakiramdam mo, ang layo na ni Lord, di ba? Parang hinahanap mo na kung nasaan na siya. So, may problema talaga yon. At ang problema, wala sa pastor. Wala sa mga churchmate mo. Ang problema nasa iyo. Baka barado na yung iyong tainga. Okay? Pagka barado ang tainga mo, barado puso mo. Hindi ka tatanggap ng mga turong itinuturo sa loob ng iglesia. Now, so ano pa? Sabi nga ng 1 Peter chapter 2 verse 11, sa Living Bible, dear brothers, you are only visitors here. Since your real home is in heaven, I beg you to keep away from the evil pleasures of this world. They are not for you, for they fight against your very soul. Yan. So, kung ano yung masama, ikalaban ng ating kaluluwa yan. Yung mga napapakinggan mong hindi maganda, talaga namang magre-react yung espiritu mo eh. Di ba? So, iwasan natin yan. Kasi sabi nga ng Bible, hindi yun para sa'yo. Okay? Kung kaya marapat na dapat salain natin mabuti yung ating pinakikinggan. At pagka nasala mo at ayon sa salita ng Diyos ay tama naman, siguro hindi naman mahirap na isabuhay ang salita ng Diyos. Kasi nga, ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay bahagi ng ating paglago at hindi lang yon para tayo ay pagpalain ng Diyos. Kasi sabi ng Book of Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night,
so that you may be careful to obey everything that written in it. Then you will be prosperous and successful. So, yung susi ng success at yung blessing ng ating Panginoon ay nakadepende kung paano natin isabuhay. Sabi nga ay meditate on it day and night. Okay? So we have to meditate the Word of God. Angkop ba sa'yo? Di ba? Ako naniniwala lahat ng nakasulat sa Bible, as long as it is ikangay nagsasalita para sa iyo, angkop yan. Di ba? At hindi naman yan magsasalita na laban sa iyo or uutusan ka na gumawa ng masama. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay kalusugan, kalakasan at katatagan ng ating pananampalataya. So, kailangan natin i-meditate ang Word of God. So, ano pa? Sabi dyan, all of these things are vital to living a spiritual life and accomplishing God's purpose for your life. But, they all have an element that is much deeper, the element of biblical faith. Now, bakit kailangan natin yung element of biblical faith? Mayroong kasing false faith. Okay? Kasi nagtitiwala sila hindi sa salita ng Diyos o hindi sa Diyos mismo, kundi minsan sa sinasabi ng tao. Yung para bagang to see is to believe. Okay? Hindi yun ang biblical faith. Kailangan nating sundin kung ano ang sinasabi ng Bible. So there is a memorable phrase that says, if God said it, I believe it. And that settles it, sabi nga dyan. If that is your attitude to trust toward God and His Word, then you are obeying the Lord and bringing Him honor and glory. You will grow and live a wonderful life. Yan. Pero kung sabi nga, alam mo na sinabi ng Diyos, nakasulat sa Bible, pero dinidisregard mo, hindi mo binibigyan pansin. At kumbaga, magbabasa ka lang uli ng Biblia kapag kung kailan may karamdaman. Nasa na nga ba yung pangako ng Diyos dito? Sabi niya, ganito, ganon. Tapos hinahanap mo pa, hindi mo makita. Yan. Pero kung araw-araw na nagbabasa at isinasaulo mo or sabi nga, minimeditate mo ang Word of God, you can claim everything that has been promised by God sa atin, ay kaya nating i-claim yan. Bakit? Siya yung nangako eh. Hindi naman ikaw ang nagsabi noon eh, kundi ang Diyos. So, on the other hand, some express a different attitude. Some read the Bible, know that it is what God has said, and yet respond by saying, God, you have a good thought. Yan. I appreciate it, but you don't understand my circumstances. Parang sinasabi natin, Lord, alam ko na maganda yung sinasabi mo, maganda yung iniisip mo, okay? Maganda yung plano mo. Yan. Kaya ina-appreciate ko naman yan eh. Okay naman yan eh. Pero, hindi mo naiintindihan ang problema ko. Yan. Hindi mo naiintindihan ang kalagayan ko. You know what? Lahat ng bagay sa buhay natin, hindi mo pa man sinasabi, alam na ng Diyos yan eh. Ano mang pagsubok mayroon ka, hindi mo na kailangan isa-isahin yan eh. Pero, since that the Bible says that you have to, sabi nga ng Philippians chapter 4 verse 6, that your request should be known by God. So kung ano ang iyong circumstances, kung ano ang problema mo, kung ano ang nararanasan mo sa buhay, you have to say specifically to God kung ano ang gusto mo. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, may sakit ako. Lord, wala akong pera. Lord, wala na naman akong trabaho. Di ba? Alam ng Diyos yan eh. Lahat ng iyong problema, lahat ng iyong nararanasan sa buhay, alam ng lahat yan ng ating Panginoon. Pero ang tanong, ano ang gusto mong gawin ng Diyos doon sa mga
kinakaharap mong problema. Alam ni Lord yan eh. Ha? So kailangan, ikaw ang mag-decide. Okay? Kung paano at kung ano ang dapat mong gawin. So some profess to believe in Philippians chapter 4 verse 19, which says, "My God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." So binabanggit natin, sinasabi natin ito, pero hindi natin ini-apply. Which means, pagka sinabi niyang He will supply all our needs, then believe it. Trust God that He can do it for your life. Ano po? Magtiwala tayo, kayang gawin ng Diyos yan. Hindi kanya pagkukulangin, hindi kanya pababayaan. Ano po? Ang kailangan lang natin gawin ay kailangan natin magtiwala at ipaubaya natin sa Diyos yung solusyon. Sa lahat ng ating problema, ipaubaya natin sa Diyos ang solusyon. Because the Bible says in Luke chapter 1 verse 37, walang mahirap sa Diyos. Lahat magagawa niya. Kaya anuman ang iyong kinakaharap ngayon, ipagkatiwala mo sa Diyos at umasa ka na ang Diyos ang siyang kakatagpo sa lahat ng iyong problema. So tayo po ay manalangin at idulog natin sa ating Panginoon kung ano man yung plano ng Diyos sa buhay natin at kung ano man ang ating mga kinakaharap, may magagawa ang Diyos. Tandaan po natin yan. Anumang sitwasyon, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil siya o sa Kanya, walang imposible ang lahat. Ang lahat ay magagawa niya ayon sa Kanyang kalooban. Huwag nating ipilit yung ating sarili. Huwag nating sabihin, Lord, sana bukas magkaroon ako ng ganito, ganoon. No. Lahat ng bagay, sabi ng Book of Ecclesiastes, ay may kapanahunan. Hayaan natin ang panahon na nararapat para ang Diyos ay maging malayang kumilos sa buhay ng isang tao. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, patuloy po kami nagpapasalamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na kami po ay makadulog sa iyong harapan at maidulog din namin sa iyo sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala ang aming mga kapatid na may problema sa kalusugan. Naniniwala po ako na may magagawa ka sa kanila. Ano man po ang kanilang kinakaharap na problema ngayon, ay patuloy ko pong ipinagkakatiwala dahil alam ko sa iyo walang imposible. At ang lahat ng bagay sa iyo ay kaya mong katagpuin, kaya mong abutin. Kaya po, salamat sa mga kapatid na may problema sa kalusugan. Una na dyan si Pastor Frank Hibiato. Lord, patuloy naming inaangkin ang iyong pagpapagaling. Salamat ng marami, Ama, dahil alam namin hindi mo siya pababayaan. Hindi mo siya iiwan, kundi bagkus patuloy na bibigyan mo siya ng lakas at sapat na kalusugan upang bumalik ang kanyang pangangatawan. Ang kagalingan ay aming inaangkin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Lord, I claim financial breakthroughs and stability sa kanyang pamilya, and also I claim deliverance and healing for all kinds of sickness and diseases. Lord, we thank you dahil alam namin, Panginoon, walang magagawa ang sakit at karamdaman sa buhay ng iyong mga anak. Kaya inaangkin na namin, Panginoon, ang katugunan sa hapong ito. Salamat din sa buhay ni J.C. Vergara. At alam ko, Panginoon, na may magagawa ka pa sa sitwasyon ni J.C. Vergara. At alam kong ikaw, ang Diyos na aming manggagamot, kaya mo siyang pagalingin. Ganon din po si Lambert Reyes, Panginoon, I claim deliverance sa kanya. At salamat dahil wala na yung pagbabara ng kanyang puso, hindi na siya nahihirapan huminga. That's why I claim healing and deliverance, Father God, para po sa kanya. At gayon din, Panginoon, sa ilang pang mga kapatid na may problema sa kalusugan, Sister Milit Patsico, gayon din si Sister
Belen Solis at Sister Lina. Lord, patuloy naming itinataas sila sa iyo. Alam ko pong may magagawa ka. At gayon din si Brother John Vinsa, patuloy kong itinataas at alam ko, Panginoon, na kaya mong ibalik ang kanyang kalusugan. I claim restoration of health sa bawat isa, Panginoon. Kaya salamat ng marami, Ama, at inaangkin namin, Panginoon, ang katugunan sa lahat ng kanilang pangangailangan. Anuman ang kanilang mga prayer request, personal prayer request, Lord, inaangkin namin, O Diyos, ang katugunan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako, maging ang mga kapatid namin na nanonood sa live stream. Lord, ako po'y naniniwala, kinatagpo muna sila sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga prayer request. Dahil alam kong, sabi ko nga, nothing is impossible with you. That's why I claim healing and deliverance sa bawat may problema sa kalusugan. And doon sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng Nobyembre, Lord, pagpalain niyo po sila at bigyan ng malusog at malakas na pangangatawan at marami pang taon na magdiriwang sila ng kanilang kaarawan. Salamat po ng marami, Ama. At naway patuloy mo silang samahan, ingatan, proteksyonan, katagpuin anuman po ang kanilang pangangailangan. Salamat ng marami, Ama, sa hapong ito. At idinudulog ko po din sa iyo ang aming mga kapatid na pastor sa CGM, Panginoon, ang mga chapter pastor sa different areas, Lord, ng bansang ito. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala. Abutin niyo po sila, anuman po ang kanilang pangangailangan, financial man, spiritual o physical. Lord, salamat sa kalusugan, kalakasan, kagalingan, at salamat ng marami dahil alam ko, Panginoon, sa iyo walang imposible, kaya inaangkin na namin, Panginoon, ang katugunan sa lahat ng kanilang pangangailangan. Maraming salamat po. At ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So God bless po and see you tomorrow.